Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi po sa mga awit, kabanatang 66, talatang 17, hanggang sa mga sumusunod ay ganito po sinasabi: Ako ay tumawag, sa Diyos ay magpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y nagpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin. Ako ay sinagot, purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuro sa iyo. Itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabi ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa gabing ito na sa pagkakataon na nagkasama-sama muli kami sa gawain ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo at sa paggabay sa araw-araw sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala mo, sa kagalingan na patuloy mong binibigay sa amin. Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang bawat anak mo na may magiging bahagi sa gawain ito. Patnubayan po siya at puspusin ang inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito upang magpahayag ng inyong banal na salita. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kaayusan na aming pananambahan. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa Lord sa panibagong araw po nito na pinagkaloob niya po sa atin, and nagpapasalamat din po ako sa Kanya sa mga blessings po na binibigay niyo po sa atin at sa aming buhay. Despite po sa mga maraming challenges din po sa pangyayari po sa buhay ko these days, and nagpapasalamat din po ako sa Kanya dahil po sa mga nakapaligid na tao po na ibinigay niya po sa akin. And all because of Him din po, kaya nagpapatuloy din po ako sa buhay. Ayun po, maraming salamat po. Magandang gabi po ulit sa akin. Kung sa kabuhayan ika'y niyagis at ginugulo ka ng iyong isip, iyong bilangin ang walang tangkilik, nakaloob sa'yo ng Diyos sa langit. Ang panay iyong bilangin, pag-ibig ay alalahanin, pag-ibig niya
at sa iyong pakikipagbaka. Huwag kang matakot, Diyos ang iyong kasama. Iyong ang bilangin mga pala niya. Sa lakbayin mo'y aliw at ginhawa. Ang pala niya iyong bilangin. Pag-ibig ay alalahanin. Pag-ibig niya iyong isipin. Kanyang pagpapalay ko ng gulamin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon sa araw na to. Nagbabalik din ako ng papuri at pasalamat dahil kahit kami family ay magkakahiwalay, nakikita ko naman at nararamdaman namin ang presensya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin, sa aking mga anak, sa paggabay niya. Malayo sila sa amin pero ang patuloy na dalangin din namin ay ang pag-iingat ng Panginoon sa kanilang mga buhay doon sa ibang bansa. Kami ni Pastor dito ay patuloy din na nagpapasalamat sa buhay at sa kalakasan. Ngayong gabi po, ang pag-aaralan po natin ay matatagpuan po sa Exodo 3:5. Ganito po ang sinasabi. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong pangalan. Ang dalangin po namin ang iyong banal na pangalan na mataas sa aming pag-aaral ngayong gabi. Sa pangalan niya anak si Kristo Jesus. Amen. Kung mapapansin po natin, ang binabanggit po dito ay ito po ay story po ni Moses. Nung siya po ay tinawag ng Panginoon upang umakyat sa Mount Horeb, o mas kilala po natin na Mount Sinai. Ito po yung sikat na The Burning Bush. Nung nakita po ito ni Moses, ay siguro for a while tinititigan niya, bakit hindi namamatay yung apoy doon sa halaman. At tinawag nga siya ng Panginoon at sabi, hubarin mo yung sandalyas sapagkat ikaw ay nakatapak sa banal na lupa o holy ground. Sa panahon ho ngayon, kami ho ni Pastor po ay naging pinagpala po noong 2019 ay nakasama po kami sa isang pilgrimage o tour sa Holy Land. Nakasama ko po dito si Ate Noemi ko at si Kuya Joe. 4 po kami na talagang nagpapasalamat na pasama kami doon sa tour na yon. Kasi alam ko, after noon nag-pandemic na eh. Tapos, nung pwede na i-open uli yung mga tours, nagkagyera naman ho sa Israel. Hindi ko alam kung open pa uli, kung may tours pa uli ho sa Israel ngayon. So, bilang isang mananampalataya, napakalaki pong yung napakalaki pong pagkamangha yung marating mo po yung bayang Israel. Kasi yung nababasa ho natin sa Bible, nakikita ho, nandoon lahat ho nung mga sikat na sa Bible, kasi nga pilgrimage tour, talaga ho pinapuntahan namin at talaga kasama ho sa tour. At isa nga ho sa tour ay itong Mount Sinai o Horeb, nung panahon po ni Moses, Mount Horeb. Ito pong Mount Sinai, kasama nga po sa tour at kasama ang palad po, hindi ho kami nakasama doon. Kasi before ho yun, tinanong kami ng tour guide kung sino gustong sumama. Hindi naman ho niya kami binabawalan,
Pero ang dami ho niyang restrictions na sinabi. Una po, yung lugar ho ay mabato, matarik, mabangin. Pwede naman ho nga sumakay ho daw ng camel, pero delikado rin ho sumakay ng camel. Kasi nga, madilim. Ang tanging ilaw nyo lang ho ay yung flashlight ng mga tour guides. O Sherpa, hindi ho yung tour guide namin ang kasama. Meron ho talagang mga tour guides dun sa paanan ng bundok ng Mount Sinai. At isa pa po, parang ano niya, kung medyo matatanda ang sasama, medyo mas mabagal ho. Ang aim ho kasi doon, kasi 12 o'clock, una po, 12 o'clock ng midnight, ang alis po doon sa hotel. Susunduin ho kayo ng van. At dapat to, ang aim ho, at 6 o'clock, yung pagputok ho ng araw, nasa summit na ho kayo o sa tuktok ng bundok. Kasi sobrang init kasi nga wala hong halaman gaano doon dahil batuhan nga. So kailangan by 7 o'clock bumababa na ho yung mga nag-akyatan. So so kami ho nag-decide na hindi lang sumama kasi nakakahiya naman doon sa sasamahan namin. Kung iintayin kami, parang kami pa yung makaka-hinder o makakabagal sa pag-akyat nila sa Mount Sinai. Pero si Pastor po, sumama po siya. So, tama-tama po, nung 12 midnight nga, sinundo sila. Nung umaga ho, nung breakfast, laking gulat ho namin. Kasi, sumama ho pala yung lahat ng matanda. Yung mga bata, ang naiwan kami ho, sabay-sabay nag-breakfast. So, laking panghihinayang ko po. Kasi nga, una, akala ko, baka ako pa maging hindrance para hindi mabilis yung lakad. Yung pala ho, sumama ho yung mga matanda. So, pagbabaho nga lang, nakabalik nga ho sila, mga 9:30 na ng umaga. At talagang kitang-kita nyo sa mga mukha nila yung kasiyahan na narating lang yung Mount Sinai. Ang mga pictures po lang, gaganda rin. So, yun o, laking panghihinayang ko kasi nando na, hindi ko pa pinuntahan. So, sa panahon ho natin ngayon, sa panahon ng, ngayon po, sa ngayong mga panahon, dati ho, nung panahon ni Moses, ano ho yun, holy ground. Pero ho ngayon, tourist attraction ho. Libo-libong tao ho, araw-araw ang nakakaakyat po doon sa Mount Sinai. So makikita natin ang difference ng Old Testament sa New Testament. Sa Old Testament po kasi, ano po yung panahon ng law o panahon ng batas. So, ang mga utos po doon, diyan ka lang, stay put, or don't touch, at isa pa po, stay away. Puro po pagbabawal kasi nga po ay law. Pero sa panahon ho po ngayon, ay puro naman sa panahon ho natin ngayon, puro pag-akit o pagtawag sa atin ng Panginoon. Makikita po sa James 4:8, sabi dito, come to God and He will come near to you. Sa Hebrew 10:22, let us draw near to God with sincere heart. Sa Matthew 19:14, let the little children come to me. So ano po yung nakikita natin kaibahan dito? Although pareho pong Diyos, pareho pong Holy God, yung panahon ho natin ngayon, nakakalapit tayo sa Panginoon. Nung panahon ng Old Testament, mga may pinipili lang po ang Panginoon na makakalapit sa Kanya. Dito nga ho sa panahon ni Moses, siya lang ho nakakalapit sa Panginoon, siya lang ho nakakakausap. Hindi pa nga ho niya nakita, ang sabi nga ho dito, yung nakita niya lang ho, yung kaningningan ng Panginoon. So hindi rin niya nakikita Panginoon. Kasi sabi nga noon, pag nakita niyo ang Panginoon, mamamatay kayo. So kasi Moses, kaningningan lang ng Panginoon ang nakita niya. Pero sa atin ngayon, although hindi natin nakita ang Panginoon Jesucristo, pero sa mga nakasama ho niya noon sa Israel, sa Jerusalem, nakita ho nila face to face ang Panginoon Jesucristo. So ano po ang makikita natin na lesson sa atin ngayon sa araw na to? Na sa panahon na napakapalad ho natin. Ano ba pinagkaiba natin sa mga Israelita? Pareho lang ho naman tayong makasalanan, di ba? Hanggang ngayon, nagkakasala pa rin ng bawat sa atin.
At sila ho, malayong-malayo ang Panginoon sa kanila. Kailangan pa nila si Moses para kung may instruction ng Panginoon, si Moses ho kinakausap. Pero tayo ho, nakakalapit tayong diretso. Sabi nga, God is just a prayer away sa lahat ng Kristiyano. So ano ho ang kaibahan natin sa kanila? Di ho ba? Definitely, binigay po ng Panginoong Ama ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo. Doon ho nagkaiba ang buhay natin sa buhay ng mga taga-Israelita. Ang Panginoon Jesus po ang nag-bridge ng gap between God the Father and man. Kasi yung gap ho na yun, kasalanan. Miski naman ho tayo ngayon, makasalanan pa rin, di ho ba? Sabi ko, wala tayong pinagkaiba sa mga taga-Israel. Ang kaibahan ho natin ngayon sa John 3:16. Ano po yung John 3:16? Alam na alam ho natin yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him shall not perish but have everlasting life. Kung sino man po sa sampalataya at tatanggap sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, definitely po, magkakaroon ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So, purihin natin ang Panginoon sa kanyang buhay, ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng access sa Ama, sa Diyos Ama. At ang kaligtasan na pinagkaloob sa atin ay tunay na pinanghahawakan ng bawat isang Kristiyano. Ano po ang sa ganito pong kalalagayan, dapat ho talagang magpasalamat ang bawat isang Kristiyano at makita sa buhay natin yung pagpapasalamat na yon. Dahil kahit nga po wala ang Panginoong Hesukristo, iniwanan naman ho tayo ng banal na Espiritu na siyang nag-aano sa atin kung ano dapat natin lakaran o dapat nating daanan sa ating buhay. Napakabuti po ng Panginoon dahil pag nakaharap ho tayo sa Ama, sabi ko nga, definitely, hindi naman ho tayo mas mabuti sa mga Israelita. Pareho rin ho natin sila. Ang pagkakaiba ho nga natin, dahil sa Panginoong Jesus na nagbigay ng buhay at nag-alay ng kanyang dugo para sa bawat sa atin, ay tunay nagkaroon tayo ng access sa ating Panginoon. So, sa bawat isang Kristiyano ngayon na nakikinig ngayon or ang kailangan po natin ay i-share natin ang mabuting balita, hindi lamang sa ating mga kasama sa bahay, kundi sa mga kakilala natin. Kung ano yung naranasan nating pagpapala at pagkakalinga ng Panginoon, iyon ang dapat nating i-share sa ating mga kapwa. So, purihin ang Panginoon. Maraming salamat sa kanyang ginawa sa buhay ng bawat sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay umawit. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang iisang Diyos aming manong. Tayo pong lahat, pista, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang iisang Diyos aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong salamat, Panginoon, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang iisang Diyos aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang iisang Diyos aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpunyi, ikaw lang Panginoon, ng
kagalakan, kalakasan at tayo pang lahat, dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo'y kabutiran, kalakasan. Salamat, Panginoon. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Dulot mo sa amin kaligtasan. Hallelujah! Pista tayo pang lahat. Kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin ang iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin ang iisang Diyos, aming manunubos. Tayo pong lahat, sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, dapat ipapun. Yes, Lord, you are worthy ng Panginoon, ng mga ani. Sa'yo lang, sa Diyos lamang nagmumula ang lahat ng pagpapala. Sa'yo lang ibibigay, tanging pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin, sama-sama purihin, nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Palakpakan po natin ang atong Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sabay-sabay po nating basahin mula sa Santiago 5:13 hanggang 15. Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia
upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Panginoon, patuloy po kaming sumasamba po sa iyo at nagpapasalamat, nagpupuri po sa iyo sa pagkakataon na ibinigay mo sa bawat isang anak mo, Panginoon. Hayaan mo na patuloy kaming magbigay ng panahon aming mga sarili at sa ganitong mga pagkakataon, kami ay nakapaglilingkod po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa anak mo na ginamit at nagdala ng iyong mensahe, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon. At sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagtataas ng iyong abang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.